guys! Welcome to my channel, and for today's vlog, I just want to share you guys my experiences on living alone and surviving here in UK. So, yun na nga, kung nagko-curious kayo, gusto niyo malaman ko yung backstory behind this vlog, don't forget to subscribe and then just comment bakit and then question mark. Then, try nating i-film yan. So, kung hindi naman kayo interesado, wag na. It's okay. So, going back to the topic, the first thing that helped me survive is my work. So, pag sinabi nating trabaho, ito dapat yung trabaho na kailangan masuportahan tayo sa mga pangangailangan natin. Ito yung dapat trabaho na magpo-provide sa atin ng money para makapagbayad dun sa renta, makapagbayad sa phone bill, makapagbili or makabili ng mga necessities gaya ng groceries, toiletries, and other things that you need. So, as of the moment, I work as a care staff assistant. And itong trabaho ko ngayon, talaga namang okay siya for me kasi it helps me to survive. Nakakapagbayad ako ng renta ko, nakakapagbayad ako ng phone bill, nakakabili ako ng mga gusto kong bilhin, nakakain ako sa mga restaurant, nabibili ko yung mga pagkain na kailangan ko, nakakain ako ng how many times a day kung gutom ako or nakakapunta ako sa iba't ibang lugar. So, okay naman. And one thing is, nakakapagtabi ako or nakakapag-save ako. So, yun na nga, meron na tayong work. So, pangalawang inisip ko is dapat meron akong place to stay or matirhan na malapit dun sa pinagtatrabahuhan ko. Kasi, before ako lumipat dito sa Stratford, nakatira ako sa town which is called Ulster. And that town is like 20 to 30 minute drive away from here. So, okay naman. Kaya lang, ang problema is yung pag-uwi na ako. Kasi matatapos yung 12-hour shift ng 8 AM, no? So, nangyayari, naghihintay ako ng 1 hour and 20 minutes. Kasi yun yung schedule ng bus. So, maghihintay ako ng almost or less than 2 hours, kasi kasama doon yung yung transportation going to Ulster. So, it's like almost 2 hours bago ako marating sa bahay. So, sobrang pagod na ako. Kaya naisip ko, hanap na lang ako ng place na malapit doon sa pinagtatrabahuhan ko. Tsaka isa pang factor is, hindi ko naman makakaya yung mga lahat-lahat ng bills na pag doon ako tumira sa Ulster. Kasi yun isang flat yun. So, hindi lang yung flat yung babayaran ko pa yung kuryente, yung tubig, tapos yung council tax, yung internet. So, hindi ko kayang bayaran yung lahat. Kaya talaga naghanap ako ng matitirahan dito. And dito sa Stratford, mahal yung bahay. Kaya hindi naman ako naghanap ng bahay. Ang hinanap ko lang is yung room. So, kasi uso naman dito yung share house. So, naghanap ako ng room. Gumamit ako ng mobile app na tinatawag na Spare Room. So, from that app, itatype mo lang yung city or yung postcodes kung saan mo gustong tumira. Tapos, ipapakita na doon kung ano yung mga available na rooms to rent. So, nakatulong naman yun somehow. But the thing is, meron ako isang friend, siya yung nag-recommend sa akin dito, sa tinitiran ko ngayon. Kasi dito sila dati nakatira. So, nagulat ako, sabi niya, tara punta tayo dun sa sa dating tinitiran daw nila, tignan daw namin. So, hinatid niya pa talaga ako. So, ayun, nakita ko naman maganda to. So, hindi naman en-suite. Kumbaga, wala naman akong sarili kong CR. Pero yung CR kasi, paglabas ng pintuan, dyan na kagad. So, okay lang naman. And the thing is, yung mga housemate ko, pag nandito ako, kasi, dahil nga night shift ako, pag nandito ako, day off ko, wala sila kasi day shift sila. So, okay. So, maganda yung itong natirhan ko ngayon. So, salamat sa'yo. Alam mo na kung sino ka, itatag kita dito. Malaking tulong to. Ayun. Sobrang grateful ako na meron akong kaibigan na tulad mo. Ayun. So, the third thing that I do to survive, or to help me survive, is to make sure that I save and budget. So, kailangan, sinabi ko na nga nung una, diba, dapat kailangan meron tayong work kung saan pwede tayong makapag-save. So, ang unang ginagawa ko, babayaran ko muna tong renta, tapos,
i-compute ko lahat ng mga bayarin ko, katulad ng phone bill, and then magko-compute ako or mag-aalat ako ng money for food for the whole month or for the whole week. And then, kapag sapat na yun, yung natitira, ilalagay ko yun sa savings ko and dun sa emergency fund. And also, don't forget that you have an emergency fund. Kasi, pang-emergency nga, diba? Pero yung savings, yun yung pwede mong galawin na maglabas ka doon kapag may kailangan ka. Pero yung emergency fund, kailangan hindi mo yun gagalawin. So, ayun. Mahirap kasi ever since hindi naman ako magaling mag-budget and hindi rin ako magaling mag-save ever since na nasa Philippines pa ako. Pero, dito, na mag-isa na ako, parang mas natututo ako, alam mo yun? Parang mas nakakatayo sa sarili kong paa, mas nagiging independent ako, and mas nagiging wise ako or clever ako. Yun, ayun, parang feel ko yung pagiging independent ko. The fourth thing that helped me survive is I involve myself in the community. Kasi hindi lang naman ako yung isang Filipino dito sa Stratford-upon-Avon eh. And hindi lang rin ako yung nag-iisang Filipino sa Ulster. There's a lot of Filipinos here. And then, yung year 2017, I met not all of them, but I met some of them. And last year lang ako talaga naging close sa kanila. Kumbaga, nung time na kailangan ko ng support, sila yung nandyan, kinakausap ako. Hindi man sila physically nandyan sa tabi ko, but palagi silang nagme-message sa akin. And even though that I'm alone here, I don't feel na wala akong family dito kasi nandyan sila para suportahan ka, para pasayahin ka, you know. Kasi, di ba, sino pa ba yung magtutulungan kundi tayo lang namang magkababayan, di ba? So, it really helped me a lot to feel better nung mas sumasama ako or mas in-involve ko yung sarili ko sa mga gatherings. Transportation here in UK is not difficult to understand. So, there are different kinds of modes of transportation. Inaral ko talaga yun kasi syempre, ako na lang mag-isa dito. Buburuin ko pa ba yung sarili ko dito sa maliit na lugar lang? Syempre, gusto ko rin mag-explore. So, ang ginawa ko, inaral ko kung ano yung different kinds of transportation. Meron dito mga train, yung mga train na pang malapitan, meron train na pang malayuan, and then, yung coaches, yun yung alternative kung ayaw mo gumamit ng train, yun yung mga pang malayuan din na pupuntahan mo. And then, sa locality and the surrounding towns, meron bus. Yun yung mode of transportation, bus. And then, kung gusto mo naman, pwede ka rin mag-Uber. And, alternative ng Uber, taxi. So, ang ginawa ko, nag-download ako ng mga mobile apps for train. It's called Trainline. And then, for coach, it's National Express, and then I also have an Uber app. And then, for the taxi, meron ako yung mobile phone number mismo ng taxi company. So, ayun, isang tawag lang, ayun na kagad. So, dun sa mga mobile app na yun, makikita mo na kagad yung mga prices ng mga ticket, and then yung mga schedule ng mga buses or ng mga coaches. Yun na nga. And then also, doon sa mobile apps na yun, meron din silang mga promo ticket. Yun yung mga cheapest prices. So, yun yung tinitignan ko, yung mga cheapest prices. Para syempre makatipid ako, diba? So, ayun, nakatulong sa akin yun para kahit na mag-isa lang ako, hindi naman ako yung malungkot lang na dito lang ako naka-settle sa isang lugar. Syempre, nakakapunta rin ako sa ibang lugar, which is good and help me to feel better and help me to enjoy. So, yun na nga guys, yun yung ginagawa ko to survive living alone in UK. Being alone doesn't necessarily mean that you have to be lonely. I am more than okay now, and I feel better, and I am grateful for whatever I have. So, yun nga, sana meron kayong natutunan dito sa video na to, and sana please subscribe on my channel para mas ma-encourage ako na gumawa ng mas marami pang vlogs. And also, if you like my vlog, kindly hit like and don't forget to hit the notification bell para maging updated kayo sa mga future vlogs. Salamat!